Inilagay ng Department of Health ang lahat ng ospital at health facilities sa bansa sa Code White Alert upang matiyak ang kahandaan ng mga serbisyong medikal ngayong panahon ng undas. Si Creseling Tatarong magbabalita. Bilang paghahanda at pag-alerto sa malawakang pagkilos ng mga tao ngayong undas, ay itinaas ng Department of Health sa Code White Alert o sa pinakamataas na antas ng kahandaan ang lahat ng mga ospital sa bansa. Ito ang sinabi ni Health Spokesman Assistant Secretary Albert Domingo sa isang televised briefing nitong Biyernes upang makatugunan niya sa medical emergencies ang lahat ng mga ospital at health facilities. Tatagal ang Code White Alert status ng hanggang Sabado o Nobyembre 2. Dahil sa maraming taong nagsasama-sama, ito po ay ating pinaghahandaan sa pananaw ng kalusugan. Tinitignan natin kung ano yung mga karaniwang sakit na nangyayari, na handa po ang ating mga kagamutan, ang mga doktor, ang mga nurse sa ating mga ospital. At sa tulong ng local government units, inilahad ng opisyal na nagkaroon ng advanced medical posts sa mga sementeryo at mga lugar na pinupuntahan ng maraming tao sa panahon ng undas. Sa ilalim ng Code White Alert, ani Domingo, nagkahanda ang mga ospital at klinika ng DOH kung saan mayroong tinatawag na stockpiling o pag-iipon ng mga gamot. Naka-standby din ang emergency rooms nang sa gayon, sakaling magkaroon ng problema ay handa ang mga ospital at hindi nag-aatubili. Pinaiigting naman ang rotations ng medical staff. Ang hindi kailangang mag-leave ay pinapabalik uli. Naka-activate din ang Regional Operations Centers o OPCEN. Ito ay nakakonect sa Emergency Operations Center ng Central Office ng Kagawaran sa Manila. Doon po nagkakaroon ng regular updating sa datos, at hindi lang sa datos ngunit pati na rin sa mga instruksyon ng ating kalihim na si Secretary Teodoro Herbosa. Ibinahagi rin ng tagapagsalita ng DOH na partikular na tinututukan nila ang waterborne diseases na kadalasang nakukuhang sakit ngayong undas. Ating iniiwasan na una sa lahat yung mga tinatawag na waterborne diseases. Ito yung mga pasintabi sa kumakain, yung mga nagtatae, yung mga may loose bowel movement. At yan po kasi ay sanhi ng kontaminadong tubig. May pagkain tayong dala, mas maganda yung sariwang linuto natin sa ating mga tahanan at babaunin. Nakakainin agad pagdating dun sa sementeryo. Huwag natin hahayaan na parang buong araw siyang nakakulob or matagal masyado, dahil dyan po nagsisimula yung napapanis at food poisoning. Dagdag pa rito, nagpaalala rin si Domingo sa publiko, lalo na ngayong pabago-bago ang panahon, na mag-ingat sa influenza-like illnesses o sa madaling salita, ito ang ubo, sipon at lagnat o trangkaso. Kung hindi naman mabuti ang pakiramdam, ay pinaalalahanan ng health official ang publiko na wag nang piliting pumunta ng sementeryo at sa halip ay manatili na lang sa bahay. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Creseling Tatarong, SMNI News.